Alright guys, kumusta po sa ating lahat? Isang magandang umaga po. For today's video naman natin guys, i-update ko kayo dito sa ginagawa naming septic tank. So bali ngayong umaga, ipiniprepare natin ang pag-i-slab nitong septic tank. So bali magsasahig muna tayo ng 2x2 na mga kahoy. So bali ang ginamit natin dito guys ay kukulamber lamang para medyo makamura tayo. So wala na tayong ibang kuskus balongos guys. Hindi na natin kailangan gumamit pa ng mga kung ano-anong sahig. So bali ang gagawin na lamang natin dyan sa pinakamadaling pamamaraan ay isasahig na lamang natin siya ng isang linya na lang, puro pabalagbag. Hindi na tayo gagamit ng salupa sa ilalim kasi sayang lang din naman yung kahoy. Hindi na rin naman natin na makukuha yung mga kahoy na yan pagka ito ay naislaban na. Kaya ang ginawa na lamang natin ay imbis na maggawa pa tayo ng pansalong kahoy sa ilalim, atin na lamang itong iuukit dito sa gilid ng mga hollow blocks. So bali ang diskarte ko, ayan, ipinantay na lamang natin sa labi, sa tagiliran ng hollow blocks. At lalagyan na lamang natin ito ng plywood sa ibabaw. Saka natin ito babakalan. So bali pag ating isinahig to, mahalagang malaman natin guys, at mahalagang una natin gagawin ay dapat yung hollow blocks ay hindi matakpan ng plywood na cover at nitong ginagamit natin pansahig na 2x2. Kinakailangan ay lagi lamang siyang nasa ilalim. At siguraduhin nating hindi sasayad yung mga kahoy sa ibabaw ng hollow blocks para pantay ang ibabaw ng ating slab. Yan. So bali ang ginawa natin, inuukit muna natin itong hollow blocks para mailapat natin, maibaon natin yung 2x2 na ating inilalagay na pansahig. Ayan. So bali kung mapapansin nyo, matibay siya. Sinubukan ko siyang tapakan, hindi siya basta-basta nababali. So bali inukit ko muna ito ng grinder para mas madaling silsilin. So bali kasi nung nakaraan hindi ko sana nilagyan ng palaman itong hollow blocks na ito. Nagulat na lamang ako at bigla nagkaroon laman, at yung pala natirang halo ay hindi ko nabanggit dun sa labor ay nilagyan palaman ito. Kaya yan, tumigas, aking tuloy uling sinisilsil. Hindi naman din alam ng aking helper na hindi dapat nilalagyan ito sapagkat ito iislaban. Kaya yan, atin uling sininsil. Yan, pero okay na rin guys, at kahit papano ay matibay na rin naman at nilagay niya ng halo. Pero dapat yung papaglagyan natin ng sahig, hindi dapat nilalagyan ng palaman para hindi tayo mahirapan mag silsil. Yan. So dapat kasi guys lalagyan natin ng cover sa ibabaw ito, yung bilog na cover, pinaka slab, yung pwede natin siyang takpan. So balit wag na raw, sabi ng may-ari. At ito na guys, atin nang nasimulang takpan ng mga plywood yung ating inislaban. Yan, kung makikita nyo, nakalabas yung mga hollow blocks nya para kumapit siya doon sa buhos na ating i-slab. Yan. So bali kinapos na naman tayo sa bakal, ay binigyan na lang natin ng distansya yung mga bakal na 10 mm na horizontal natin ng 25 cm bawat column. Yan. So bali ang lilimitan na lamang natin mamaya yung isang horizontal na 9 mm. Gagawin natin siyang 20-20 ang pagitan. At para tumibay siya, medyo kakapalan na rin natin ng slab
At sisiguraduhin natin nakagitna yung mga bakal na ating ikinakabit. Yan. So bali magtatanghalian muna kami ngayon. At habang naghihintay oras ay ito. Piniprepare muna namin itong gagamiting alambre habang yung kasama kong boylets ay nagse-cellphone. Yan. At ito yung ating gagamitin na 9mm na pinaka-horizontal niya. Ayan. I-spacean natin ng 20 cm para medyo matibay ang kanyang pagipagitan. Ayan. So bali mamaya update ko ulit kayo guys para makita ninyo. At pag nangyari naman nating islaban yan, so papalitadahan din natin itong gilid ng hollow blocks para magandang tingnan at decente siyang tingnan sa mata ng madlang people. Yan. So bali ngayon kami muna yung manananghali guys at i-update ko kayo mamaya.